Ang presyo ng alaga ko ay 5 milyon bawat isa. Pero ang iba kahit ibenta ang kotse at bahay ay nakikipag-agawan. May nagtaas pa ng presyo sa 10 milyon. Dahil sa panlabas ang binibenta ko ay tila ordinaryong alaga. Ngunit ang tunay nilang bloodline ay pawang S-level na beast. Dahil ang mga alagang ito ay galing sa lugar na tinatawag na Divine Pet Paradise. Doon ang pinakamababang talento sa beast control ay S-level. Ngunit ako na nagising bilang may-ari ng Divine Pet Paradise ay itinakwil ng pamilyang Lin. Dahil ang beast na nahuli roon ay nagiging pinakamababang alaga, lalabas lang ang tunay na anyo matapos makipagkontrata ang bumibili. At sa bawat tiyak na dami ng benta mag-a-unlock ng mas mataas na level na beast. Gayunpaman ilang buwan matapos akong magising sa Divine Pet Paradise, wala pa akong naibentang kahit isang pet beast, dahil hinihiling ng sistema na hindi bababa sa 5 milyon ang isa. Malapit nang magsara ang sarili kong pet shop, hanggang sa pagdating ng isang babae na nagbago ng aking kapalaran. Hoy boss, saan ka kumuha ng napakaraming extinct na basurang jade beast? Green vein snake water spirit frog magic pattern cat. Ang mga ito nakita ko lang sa specimens sa eskwelahan. Kahit ang bodyguard sa tabi ay nambwisit at di pa nakakita ng ganitong pangit na beast shop. Malayo ito sa inaasahan niyang beast. Kung ngayon ay hindi pa rin siya makakontrata ng S-level beast. Magiging kasangkapan lang siya sa arranged marriage ng pamilya. Nang marinig kong naghahanap siya ng S-level beast, halos reflex kong sinabi huwag nang maghanap. Lahat ng binibenta sa shop na ito ay S-level beast. Pagkarinig niya akala niya lasing ako at nagsisinungaling. Dahil sa mata niya puro eliminated breeds lang ang narito. Pero sa kanyang pagdududa, kumuha lang ako ng isang alaga at iniabot sa kanya. Para gumawa siya ng pansamantalang kontrata at suriin. Nakita ang seryoso kong mukha kaya sinubukan niya. At sa susunod na segundo siya ay natulala. Ito pala ay S-level 9 Life Celestial Cat. Sa bawat pagkamatay, mas lumalakas ang kapangyarihan. Sobrang lakas. At mas hindi niya inaasahan. Kahit pansamantalang kontrata pa lang ay ginawa na siyang beast tamer. At lahat ng kakayahan ng kanyang katawan ay lubhang napalakas. Sa sandaling iyon ang tingin niya sa akin ay puno ng kuryosidad. Malinaw na puno ng S-level na beast ang buong tindahan. Ngunit ako mismo ay sobrang ordinaryo at hindi man lang beast tamer. Ang naisip niya lang ay baka isa akong nakatagong master. Kaya agad siyang naglabas ng 10 milyon para bilhin ang pasang ito. At nang marinig niyang 5 milyon lang ang presyo, wala pa rin siyang balak na magsukli. Dahil sa tingin niya ganito talaga ang halaga ng pet beast na ito. Ngunit nang paalis na siya ay hinarang siya ng bodyguard. Sinabing siguradong naloko ko siya kaya gumastos ng 10 milyon. Habang sinasabi iyon ay sinubukan niyang agawin ang beast para ay refund. Ngunit sa susunod na segundo ay biglang sumabog ang nakakatakot na lakas mula sa babae. Sa isang saglit na pagdampi pa lang ay natalsik na ang bodyguard. At napagtanto niyang ang lakas na iyon ay lampas na sa A-level beast tamer. Ibig sabihin iisa lang ang posibilidad. Ang beast na kinontrata ng dalaga ay isang S-level. Pagkaalis ng babae, isang system pop-up ang lumitaw sa harap ko. Binabati ka sa pagkumpleto ng beginner mission. Gantimpala eksplosibong SSS level beast na si Zuyan. Habang tinitingnan ko ang sinaunang mabangis na halimaw, alam kong sa wakas ay maaari na akong maging isang beast tamer. Matapos akong makipagkontrata kay Zuyan, ako ang naging unang SSS beast tamer sa mundo. Ngunit agad din akong kinabahan sa mga resources para palakihin si Zuyan. Dahil kahit ang pagpapalakas ng A-level beast ay nangangailangan ng napakalaking yaman. Lalo na kung SSS level beast ito. Ngunit sa sandaling iyon muling naghatid ng magandang balita ang sistema. Sinabi nitong sapat na ang pagbebenta ng beast upang makakuha ng napakaraming evolution resources. Talagang dumating agad ang hinihiling. Samantala ang babaeng bumili ng 9 Life Celestial Cat ay nasa training arena na. Maghahanda siya para sa darating na beast tournament. At ang pinakamahusay na paraan para tumaas ang lakas ay ang aktwal na labanan. Ngunit sa malas ay winasak na ng batang master ng pamilyang Sia ang arena. Kaya iisa na lamang ang natitirang pagpipilian ng babae. Ngunit wala siyang kahit katiting na pag-atres. Dahil ito mismo ang pagkakataon niyang patunayan ang sarili. At hindi siya binaygo ng bagong bilang 9 Life Celestial Cat. Sa isang saglit na engkwentro ay agad niyang tinalo ang A-level Moon Demon Spider ng kalaban. Ngunit nagkataon naman, ang Moon Demon Spider ay kailangang uminom ng Water Spirit Frog upang gumaling. Dahil dito espesyal na hinanap ni Young Master Sia ang Lin family para humanap ng Water Spirit Frog. Ang masakit sa ulo ay matagal nang nawala sa merkado ang Water Spirit Frog. Kahit ang Lin family na malaking beast merchant ay hirap makahanap. Sa sandaling iyon may biglang naalala si Lin Ruo. Kaya agad niyang dinala si Young Master Sia sa pet beast shop ko. Tama nga ang hinala niya. Talagang may Water Spirit Frog sa shop ko na wala sa merkado. Ngunit ang presyo ay ikinagulat nila. Isang basurang Water Spirit Frog ibebenta mo ng 5 milyon. Kahit mutant variant ay 200 lang. Gago ka ba, black shop ka? Maraming bagay ang pamilyang Ling na umaasa sa lakas ng pamilyang Sia. Kapag ginalit mo ang pamilyang Sia,
Hindi kita palalampasin. Nakalimutan mo na bang matagal na akong pinalayas ng pamilyang Ling? Nang makita nilang hindi pa rin ako umaatras sa presyo, agad na tinawag ni Young Master Xia ang Moon Demon Spider para subukan ang lakas ng Water Spirit Frog. Samantalang malamig na tumawa si Ling Ruo. Iniisip na siguradong patay na ako. Ngunit hindi inaasahan na sa likod ng Water Spirit Frog ay may lumitaw na dambuhalang anino. Kasunod nito ay bumaril ng enerhiya na pumihil sa Moon Demon Spider na makagalaw. Nang makita ito ay labis na nagulat si Young Master Xia. Dapat alam na ang Moon Demon Spider niya ay kabilang sa pinakamalakas sa A-level. Ngunit ngayon ay madaling nasupil ng isang pinakamababang Water Spirit Frog. Nang makita ang naguguluhan niyang ekspresyon, wala akong nagawa kundi sabihin na dahil S-level ang talento ng Water Spirit Frog. Ngunit hindi man lang naniwala si Young Master Xia. Agad niyang ipinadala ang impormasyon ng Water Spirit Frog sa ate niya para ipasuri. Naniniwala siyang kayang ilantad ng kakayahan ng ate niya ang panlilinlang ko. Sa kabilang panig nang makita ng ate niya na Water Spirit Frog ito ay wala sana siyang interes. Ngunit nang suriin ng mabuti ay nadiskubre niyang may S-level na likas na fenomenon ito. Kaya agad niyang inutusan ng kapatid na bilhin ito kahit gaano kalaki ang halaga. At siguraduhing maging magalang sa nagbebenta.